Legal Counsel ni dating Tamban o Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sakaling mapatunayang nakalabas ito ng Pilipinas nang ihain ang kanyang counter-affidavit sa Commission on Elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kung tutong umalis ng bansa si Guo na walang anumang intensyon na bumalik, bakit pa umano humiling ang kanyang legal counsel ng extension mula sa poll body para sa pagsumiti ng kanyang counter-affidavit. Anya ito ay contemptuous o tinatawag nilang contemptuous o insulto pero sa kapangyarihan ng korte at ng komisyon. Naniniwala din si Garcia na may kakayahan ang mga abogado ni Guo na magsumiti ng counter-affidavit ng kanilang kliyente para hindi maabutan ang tinakdang deadline kung saan gugustuhin man nila. Sa ngayon hindi pa natatanggap ng COMELEC ang naturang dokumento mula sa kampo ni Guo. Iginit naman ni Chairman Garcia na hindi na sila magbibigay pa ng panibagong extension para kay Guo para maghain ng kanyang counter-affidavit kaugnay sa misinterpretation complaint laban sa kanya sa COMELEC na ang ugat sa pagsisinungaling niya sa kanyang kandidatura noong tumakbo siya bilang alkalde ng Banban noong 2022 elections. Ayon pa sa opisyal, binigyan nila ng pagkakataon si Guo na magbigay ng kanyang tugon sa komisyon at nakadepende na niya sa COMELEC Law Department ang pagbalangkas ng pinal na rekomendasyon at tiniyak din sa publiko na agad na aksyonan ng COMELEC and Bank anuman ang matatanggap nilang desisyon. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, maaasahan ng may pagkakaloob ngayong September payroll na mga guro ang dagdag sa kanilang sweldo. Base ito sa Executive Order No. 64 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Agosto 2, 2024. Sa naging budget hearing, sinabi ni Education Secretary Sonny Angara na may instruction ng Department of Budget and Management na pwedeng gamitin ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang savings para maibigay agad ang taas sahod at ito ay papalitan na lamang. Sabi naman ni DepEd-Yusek Annalyn Sibilia na 3 rehiyon na ang nakapagpatupad ng salary differential, 5 rehiyon ang nagpalabas na ng partial payments at ang nalalabi ay nasa proseso na rin. Kasama sa matatanggap ng mga guro ang retroactive increase para sa buwan ng Enero hanggang Agosto ngayong 2024. Samantala, sinimulan na rin ng Cordillera Administrative Region, Region 7, Central Visayas, Region 10, Northern Mindanao at Region 11, Davao Region ang partial release ng kanilang Notice of Official Salary Adjustment. Umagang balita sa Kings Radio. Naging matagumpay ang seri ng warfare simulation ng ginawa ng Philippine Fleet na gamit ang mga barko nito. Ayon kay spokesperson Lieutenant Giovanni Bodides, sinubukan ng Philippine Fleet ang kapabilidad ng mga capital ship ng Pilipinas sa pamamagitan ng war simulation at natukoy ang maayos na kondisyon ng mga ito. Ang mga capital ship ay mga barko ng Pilipinas sa ilalim ng Philippine Navy na pinakamoderno na ginagamitan ng mga makabagong kapabilidad at teknolohiya. Kinabibilangan ito ng mga frigate na BRP Juicy o bilang pagtutuwid, BRP Jose Rizal at FF-150 at BRP Antonio Luna, FF-151 kasama ang mga patrol ship BRP Ramon Alcaraz at BRP Andres Bonifacio at iba pa ng mga barkong ginagamit ng Navy. Isinagawa ang simulation sa Mindoro Strait sa katubigang sakop ng Zambales na direktang nakaharap sa West Philippine Sea. Ayon kay Badidles, sinunod ng Philippine Fleet ang mga anti-warfare drill tulad ng simulated missile firing, pagdepensa sa mga barko laban sa missile attack, anti-submarine carrier tracking at iba pa. Ang mga ito ay pawang serye ng drill na sadyang ginawa upang mapalakas ang kakayahan at ang pagtugon ng Philippine Fleet sa anumang maaring mangyari. Ayon pa kay Lieutenant Budidilis, ang naturang simulation ay mahalaga para matiyak na ang fleet at ang Philippine Navy ay mananatiling capable at handa sa anumang operasyon. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, bilang panghuli sa ating balitang pambansa, bahagyang bumagal ang inflation rate ng Pilipinas noong buwan ng Agosto dahil sa mas mahinang pagtaas ng gastos sa pagkain at transportasyon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, magandang development ito. Sinabi ni National Statistician at PSA Chief Claire Dines Mapa na ang inflation na sumusukat sa rate ng pagtaas sa mga presyo ng mga bilihin at serbisyo ay bumagal sa 3.3% noong nakarang buwan, mas mababa kaysa 4.4% rate noong Hulyo. Dahil dito, ang year-to-date inflation print sa unang 8 buwan ng 2024 sa 3.6%, pagbagal mula sa 5.3% rate sa parehong panahon noong nakaraang taon at nasa loob pa rin ng threshold ng gobyerno na 2.2% hanggang 4%. Bumulusok din ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 3.2% hanggang 4% para sa kaparehong period. Umagang balita
balita sa Kings Radio. Oras, alas 6:57 ng umaga, Philippine Standard Time. Dumako na tayo sa nakalap ng mga balita na ating mga kasamang Kings Radio reporter sa buong kapulan ng Kamindanawan sa atin namang. Balita Mindanao. Sa atihong balitang Mindanao mga kabayan, 23,000 regular voters di na makakaboto sa susunod na eleksyon sa 2025. Ito ayon sa COMELEC ng Misamis Oriental. Alamin natin, detalye report mula kay Edgar Gabayog. Balitang Mindanao. Balita Mindanao. Hindi makakabuto ang 32,000 na regular voters sa parating na 2025 election sa Misamis Oriental. Ito ay dahil sa kautusan ng Commission on Election o COMELEC Central Office ang pagtanggal sa ilang mga pangalan. Ito umano ay epekto sa ilang kamalian sa lagda sa pagbuto. Sinabi ng COMELEC Provincial Election Supervisor Atty. Carlito Ravilo na mas mataas sana ang nalikom na rehistrante sa syudad at lalawigan, ngunit posibleng nasa 8,000 lang ang maaprubahan nito para magiging regular voters. Tinukoy din ni Ravilo ang biglang pagdami ng mga butante na lumipat sa Barangay Carmen kung saan ilang libo nito ang hindi aprobado ng COMELEC. Yan ang report, Edgar Cabanyog, para sa umagang balita sa Kings Radio. Balitang Mindanao. Balita Mindanao. Samantala mga kabayan, 2-story staff house at 2 pick-ups truck sa pinunduhan ng BTA members sa Tawi-Tawi at Sulu Airports. May report si Marcel Bayuna. Sel, report mo yan, Sel. Mindanao. Nagtatag ng staff house ang Ministry of Transportation and Communication Bangsamoro Airport Authority sa Tawi-Tawi Barm. Ang gusali ay 2 palapag, binubuo ng 8 silid at itinayo sa 226 square meter na lute. Ito ay magsisilbing akomodasyon para sa mga staff at empleyado ng paliparan. Abot sa 8,796,690.92 ang pondo ng proyekto mula sa General Appropriation Act of the Bangsamoro o GAAB ng 2023. Natapos ang proyekto sa loob ng 300 calendar days at inumpisahan noong December 18, 2023. Samantala, nagbigay ng 2 unit ng pick-up truck sina MP Jose Lorena, Suharto Ambulugto at Paisalin Tago sa MOTC BAS Sulu Airport at Sanga-Sanga Airport. Ang perang pinambili sa mga sasakyan ay mula sa Transitional Development Impact Funds na nabanggit na PTA official. At yan ang report, Maricel Bayuna, para sa umagang balita sa Kings Radio, Balitang Mindanao. Balita Mindanao. Balitang Mindanao nyo na pakinggan natin sa atin ng AJ Pure Iron Tablet. Papatanggal po mga inom nating tubig mga kabayan. Medyo may mga lasang bakal. Ang sagot po, AJ Pure Iron Tablet. Mabibili po yan sa mga suking butika over the counter nationwide. At yan po ang ating Balitang Mindanao. Balita Mindanao. At lumako naman tayo mga kabayan sa ibayong balitang ibayong dagat ngayong umaga po ng Friday. Sa atin naman, Balitang Ibayong Dagat. Ibayong Dagat. sa ating balitang ibayong dagat, inakusahan ng US ang Russia na nakikialam sa kanilang nalalapit na halalan. Dahil dito ay kinasuhan at pinatawan ng sanctions ng US ang ilang Russian state media executives at hinigpitan ang Kremlin-link broadcasters. Inanonsyo ng Justice State at Treasury Departments ang nasabing hakbang para kontrahin ang ginagawa ng Russia. Ayon kay Attorney General Merrick Garland na kanilang inakusahan ang RTO dating Russia Today na nagpupundo ng tennis-based company. Sinabi naman ni White House National Security Spokesperson John Kirby na ang layunin ng Russia ay para mabawasan ang international support na nakukuha ng Ukraine. Magugunitan noong Hunyo ay ilang grupo ng mga hacker na iniugnay sa gobyerno ng Iran ang matagumpay na napasok ang campaign ni dating US President Donald Trump para sa nalalapit na halalan. Balitang Ibayong Dagat. Ibayong Dagat. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balitang ibayong dagat, nasa 37 kataong nasawi matapos ang ginawang pamamaril ng suspected Boko Haram Islamist militant sa northeastern Nigeria. Lula ng mga motorsiklo at pinagbabaril ang mga tao sa palengke ng UB at sinunog pa nila ang ilang mga kabahayan doon. Maaring tumaas ang bilang ng mga nasawi dahil sa may ilang biktima ang nagtamo ng malubhang sugat na dinala na mga ito sa pagamutan. Naniniwala si UB Police Spokesperson Dungos Abdul Karim na maaring gumanti ang mga suspect matapos mapatay nila ang suspected Boko Haram fighters ng mga residente. Balitang Ibayong Dagat. Ibayong Dagat. Balitang ibayong dagat, inyo napakinggan mga kabayan. Hatid po sa ating mga kabayan.
ng SED Marketing ang tagagawa po ng Panyawan Linimitual at Panyawan Capsule. Mabibili po sa mga suking butika sa inyong mga lugar ang produkto ho ng Panyawan Linimitual at Panyawan Capsule. Gawa po yan tatak ng SED Marketing. At yan po ating balitang Ibayong Dagat. At ngayon, dumako naman tayo sa ating namang balitang pampalakasan sa ating naman pong Sports Ngayon. Sa balitang pampalakasan, abay men's basketball team ng bansa nabigo laban sa bansang Malaysia. Ang score 2-1 sa larong football, mga kababayan. Alamin natin ang sports mula kay Edgar Gabanyog. Nabigo ang men's football team sa host country na Malaysia sa 2-1 sa pagsisimula Merdeka Cup. Tanging si Jefferson Tabinas ang nagtala ng goal sa loob ng 27 minutes. Nabigyan naman ng yellow card si Sandro Reyes matapos ang pagrereklamo nito sa referee ukol sa hindi pagbibigay ng penalty kick. Ito ang unang laro ng men's football sa pamumuno ng bagong coach na si Norman Federo matapos lumipas sa Mali ang coach nila na si Tom Saint-Fayet. Kasama rin sa coaching staff si Mark Torcaso ng women's football team. Susunod na makakaharap ng Pilipinas ang Tajikistan para sa third place match sa araw ng linggo. Una nang natalo kasi ang Tajikistan sa Lebanon sa 1-0. Yan ang report, Edgar Cabanyog para sa Umaga Balita sa Kings Radio, Balitang Pampalakasan. Balitang pampalakasan yung napakinggan, mga kabayan. Atin sa atin ang Grotol Mega at Grotol Syrup. Para sa mga chikiting, Grotol Syrup, at sa mga malaki-laki na, Grotol Mega po, mga kabayan. Okay? Pampalangkas, pampatangkad, at hindi po sakitin ang ating mga anak. Kaya gamitan po sila ng ating vitamina, Grotol Mega at Grotol Syrup. Mabibili po yan sa mga suking butika over-the-counter nationwide. Yan po sports, at dumako naman tayo sa ating mga balitang Showbiz. Samantala, mga kabayan, sa ating balitang showbiz, Chris Aquino sabik na makauwi sa Pilipinas. Alamin natin ang balitang showbiz nito mula sa ating kasamang si Marcel Bayuna. Marcel? Showbiz mo. Alamin natin ang showbiz. Nagpahayag na kasabik kang makauwi sa bansang aktres host sa si Chris Aquino. Ito ay matapos ang kanyang pagpapagamot ng autoimmune disease sa California mula pa noong 2022. Sa social media account na kanyang hairstylist sa si Kimura Bernabe ay nagpost ito ng video ng aktres. Natuwa naman ang mga fans nito kung saan napansin nila ang pagiging masigla na ng aktres. Una nang sinabi ng anak nito na si Bimbi na maaari makauwi na ang ina nito sa Setyembre o sa Oktubre. At yan ang showbiz balita, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Showbiz balita nyo na pakinggan natin sa ating mga kabayan ng Brain Health Capsule. 1 capsule before bedtime. May anxiety, may problema sa inyong di makatulog, insomnia. Yan, Brain Health Capsule ang sagot, mga kabayan. Once again, 1 capsule before bedtime. Mabibili sa mga suking butika over-the-counter nationwide. At yan po, mga kabayan, ng ating showbiz ngayon.